Hello, kamusta po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaklase, kakomentaryo. Sa madaling salita, mga kapwa Filipino na may pagmamahal sa kanilang bayan. Right? So, good morning po sa inyong lahat, sa mga OFWs natin dyan, saan mang panig kayo ng mundo naroon. Siyempre, para sa ating bayan. Alright, anyway, pag-usapan natin itong nabalita, no? Because of interview ni Bongbong Marcos na kung saan sinabi niya na tinanong kasi siya sa PTV kung kakandidato siya this coming 2022 bilang Pangulo ng Pilipinas or what. Alam niyo, ito yung sinagot ni President ni Vice President Bongbong Marcos. Sabi niya rin sa CNN, the usual thing, if there is solid support for you, a presidential campaign is not run by itself, yun ang unang tingnan. Tama naman, di ba? Tingnan mo muna kung meron bang suporta sa'yo. Yan ang madalas na sinasabi ng mga politicians eh. Right? And then, let's go further. Sabi niya, iba ang tingin ko sa mga survey. First of all, I try to go down to the grassroots level para malaman kung ang maganda bang numero sa survey, totoo ba yan. Tapos, kung ang local leaders ay handa ka bang tulungan, sila ang magdadala ng boto. Diba? Totoo naman yun eh. Kasi unang-una, kailangan mo talagang bumaba sa masa. And this is what Sara Duterte is doing as well. Diba? Bumababa sa masa. Ito mga kababayan, araw-araw na natin nagiging topic ito. Nagpapareho na sila ngayon ng landas bumababa sa masa. And yet, these two guys are very, very silent, very discreet about each other. Wala kang mararamdaman. Huling may sa madaling salita, yung a day before Sara Duterte's birthday. Diba? Nung nag-usap-usap silang tatlo, kasama si Amy Marcos. Now, hindi ba't dun sa yung tanong na isang binasihan sa kanya rito, yung survey ng Pulse Asia kung saan nasa top 3 siya. Pero, alam niyo ngayon naman kasi mayroong ding latest survey ang Okta Research na lumabas kung saan umusad na siya ng pangalawa. So tumutugma ito ngayon, bumabagay ang pagkakataon dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos based on the survey, yung question sa kanya na binase sa survey ng Okta, ng Pulse Asia na nasa pangatlong level lang siya or basta pangatlo, yun na yun. Pero ngayon nasa top 2 na, no? Sa pagkapangulo. At ang nakapagtataka dun sa survey na to na lumabas ng Okta Research is tumaas yung kanyang pagkapangulo, sumadsad naman siya sa pagkabise, panghuli lang siya with 9 points or 9%. Sinusundan niya si Grace po. Ang ibig sabihin lang nito, doon muna tayo sa sa survey regarding doon sa pagka-vice president kung saan nakakuha lang si BBM ng 9%. Ibig sabihin, ayaw kasi ng taong bayan na mag-vice president pa siya because kayang-kaya naman. 'Di ba? Kayang-kaya part of the sabihin natin gimmick or ng mga survey companies, alam niyo ibig sabihin lang nito pabor pa rin ito, pumapabor pa rin ito kay Sara Duterte at saka kay BBM kasi dalawa na sila ngayon na sila ngayon. Bakit? Di ba ng mga nakaraang mga panahon or linggo, question ng mga vloggers ng administrasyon naging solid Duterte or hybrid, katulad ko hybrid. I support President Duterte, I support Sara, I support BBM, and Amy Marcos, the Marcoses. Okay, so I belong to the DS, and I also belong to Marcos loyalist. So hybrid. For what? Simple lang, para sa kapakanan ng aking bayan. 'Di ba? Minsan na ako nagkamali, ilang beses na ako nagkamali sa politika ng ating bansa. I voted Trillanes when he is mad with PGMA. Tapos ito naman si Pinoy, 'di ba? Akala ko may katinuan na, yung pala walang pinagbago ang yellow thirds. So itama na natin, 'di ba? Ano man namang issues natin, any differences mga kababayan, mga DDS and BBM supporters, tigil-tigilan niyo na 'yan. No? Wag maglagay ng gulo, wag maglagay ng gap sa kalagitnaan natin dahil itong dalawa wala sila nun. Alright? So saan natin huhugutin 'yan? Kasi samantalang itong sinusuportahan nating mga tao, walang problemang ganyan. Okay? Now, balikan natin ito. So hinihingi ni Bongbong Marcos kung meron daw solid support.
This is actually a magic phrase, solid support. Ah, kasi that will legitimize his action nowadays and coming days na bababa sa masa. Huwag kayong magtaka kung makikita ninyo sa lugar ninyo or may meeting, may caucus na ginaganap dyan. So yun ho ay ano na yan, mga political maneuvers na yan. So etong dalawang manok natin, etong Sabong o kaya Bongsa, bumababa sa masa. Samantalang itong mga kanilang kalaban, the Yellow Thirds team, different candidates, kahit na yan po sila ay magsama-sama, nako, still ang problema pa rin nila is puro politika, sino. Alright? Kasi sila nagpipilit kumandidato. Samantalang itong manok nating dalawa ay pinipilit na tumakbo. O, diba? Sangka pa. Ngayon, ito isa pa. Tawag dito. Etong sa nangyayari ngayon dito sa survey, balikan lang natin, 9% dito sa latest survey bilang Vice President, and yet tumaas siya ngayon. Meron pang isang kapansin-pansin dito. If you total the number of points or percentage na nakuha nilang lahat, total lang po niya na nasa 91 kung di ako nagkakamali. Ang tanong, bakit merong ganong klaseng discrepancy? Di ba? So, is this reliable? Again, lagi ang sinasabi natin, ang survey hindi ho po pwedeng maging basihan, lalo na kung maliit ang iyong puntos. And even Sara Duterte, 28% lang ang nakuha niya. She should have at least 50%. Anak siya ng presidente. If I follow the argument ng mga pure DDS, anak ng presidente, laging number 1 sa lahat ng survey. But as you notice, 28 lang. Pag tinotal mo yung mga kalaban nila, exclude mo itong si BBM, alam nyo nang ibig sabihin. At pag nagkaisang mga yan, alam niyo kung bakit ho si BBM sinabi niya ito. Despite the fact, he knows that meron siyang solid votes na mahigit 14 million. Alam naman natin yan eh. And over time, nadadagdagan po yung supporters ni Bongbong Marcos, yung mga botante niya, di ba? But yung kuya sinabi, this is actually, for me in my analysis, this is some kind of a gimmick. Imagine, so his opponents are actually thinking that he may run for the highest position for president, and now he's like giving an insinuation that there's a possibility if he didn't hear any solid support from the grassroots, then he may run for either Senate, di ba, or for vice president. Ayan. And apparently the survey says, no, we don't want you to be the vice president. What we want you to be is to run for the presidency. And because of that, etong si Bongbong Marcos, ang gusto niyo mangyari is segue, okay? If I'm using the right term, is segue o iligaw, okay, to have his opponents get astray. Ayan, gusto lang niyang iligaw, guluhin. This is actually a move like presidents. One time or many times when he said that he may run for vice president, or he decided to run for vice president, something like that, diba? But in fact, he's not going to do that. And then eto naman kay BBM, actually gusto lang niyang kumalma-kalma etong mga kalaban nila, kasi nga again, naghahanda ang mga yan. Alam nila kung sino yung mga dapat nilang durugin. So either Sara Duterte or Bongbong Marcos. Hindi naman nila ganong problema yung vice president eh. Problema talaga nila, they really have to get the presidency. Bakit? The Yellow Thirds people could not afford losing more than once. Hanggat maaari gusto nilang makabalik. Nadala na sila when Ferdinand Marcos came into power, di ba? Ferdinand Marcos, yung tatay ni BBM, he came from Liberal Party. When he's a senator, he was promised that he'll be the standard bearer, and apparently liberal people, the Yellow Thirds, the Liberal Party people, they have this tendency to give you promises to get your support, to be with them, and apparently when the right time came for them to fulfill their promise, well, it's painstakingly, it's really the liberal people are pain in the ass, okay, in short word. They don't really intend to fulfill their words. So, get
frustrated with the Liberal Party, so Marcos decided, FEM decided to leave Liberal Party. Remember that? Or you may ask your lolo. I learned this from my father. He said that, okay, I don't want to be with you anymore because you don't keep your words. Right? You promised me something, and then you said blah blah blah, and then you promised me again, and then you didn't keep your words. Now I'm leaving. So he joined the weakling, the Nacionalista Party at the time, and because of his charisma and then tested, proven capability in the Senate, then he won as the president. Diba? That is the history that President Duterte actually repeated. But that time, that's the PDP laban. Okay? In fact, si President Duterte, remember, he wanted to run for president. Okay, for president. He's really serious running as a president, but under the Nacionalista Party. His father's political party when he won gubernatorial post, and then Ferdinand Marcos. So, that's the Nacionalista Party. Now, mga kababayan, ito yung mga kailangan nating maabang-abangan ngayon. Okay, yung progress ng pag-iikot ni Bongbong Marcos, and then yung paggalaw na naman dito sa survey. Okay, so isa lang number 2 siya, kasi again, ulitin ko lang. Kapansin-pansin kasi ito mga kababayan, after na questionin ng mga vloggers, ang integrity. Okay, integrity and accuracy, dalawa yan eh. Integrity, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ba natin talaga ang survey na kinandak nila? Meron ba sa ating nakakaalam paano ginawa yan? Talaga bang may mga respondents? Diba? And besides, when it comes to accuracy, it's very, very small lang. Kasi 1,200 lang up to 1,500 respondents. Unlike bloggers, merong iba dyan umaabot ng nasa 40,000 yung respondents, merong 5,000, merong 10,000, mga ganun. Diba? Kaya yung isang question ko rin sa aking survey is, talaga ba ang pulso ng taong bayan, the DDS and the BBM supporters, pangatlo lang, third choice lang talaga, or third option lang talaga itong si BBM, or fourth? Hindi ho pala. Kasi survey natin sa ating channel with more than 5,000 respondents, actually tabla pa rin ho sila hanggang sa ngayon. So more than 1 week na since ni-run ko yung survey, hanggang ngayon po pataas ng pataas yung mga bilang ng bumoboto, pero hindi ho gumagalaw sa 50% bawat isa. Ibig sabihin, silang dalawa po ay magkadikit, no? Kung sila'y maglalaban, then indeed rival talaga sila. But I don't think so, because BBM already said hindi niya babanggain ang mga Marcos. Ang mga Duterte, hindi niya babanggain si Sara Duterte. 'Di ba? So alam niyo na. It's either he's just waiting for Sara Duterte's since tatay niya yung nasa administration, yung decision nila ng pamilya, then doon siya sa next level. If the family decided to have Sara run for the vice presidency, then BBM would run for the presidency or vis-a-vis. Okay, but this is one thing that we can be assured of, is he's not going to run, okay, and fight against Sara Duterte, because he's also calling for the unity. Okay, unlike with the opposition people, ako talaga naman sila nagbabangayan. And now, ito si Trillanes, he's willing to give way, magba-vice president doon pa sa dalawang kulelat din. O di sige na, Grace po lalong-lalo na, and then itong Isko Moreno na bumaba, dating number 2 sa Pulse Asia, and then ngayon ay number 3, at bumaba pa yung kanyang rating mismo. Alright, so hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli. Alright, so bago pa lang po sa ating channel, I invite you, kung gusto nyo manood ng mga live stream, so pansamantala meron tayong mga pang-umagang live stream. All you have to do is just simply click subscribe, hit the like button, and don't forget to hit the bell icon. Yung meron dalawang guhit sa gilid sa unang-unang bell, yan po yung notification button para each time na mayroon akong invitation for my live stream which I conducted every night, and then now I have new time slot in the morning, like around 6:30 in the morning or 7, then you'll be notified. So we'll see each other on my live streams. Alright, so
Good morning, mga kababayan, para sa bayan.